Hello class, good afternoon. I am making this video to make a very important announcement. I don't know if you're familiar with yung Joint Memorandum Circular number 1 series of 2021 na ang pamagat ay Guidelines for Processing Business Permits Related Clearances and Licenses in All Cities and Municipalities, and ito ay pinirmahan ng ating Anti-Red Tape Authority, the DTI, DILG, and the Department of Information and Communications Technology. Now, ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin ng Joint Memorandum Circular na ito ay magkakaroon ng panibagong requirement para sa renewal ng business permit, at ang patungkol sa massage or spa establishment ay malinaw dito sa kanilang nilagdaang circular na ito na walang makapagre-renew ng kanilang business permit kung ang kanilang mga manggagawa ay certified either ng DOH or ng TESDA. So I think mai-implement na ito this year kasi like here in General Santos City, nagpatawag ng meeting yung ating City Council at pinag-usapan yung mga bagay patungkol dito. Now, how does it affects us? Una sa lahat, magkakaroon ng pagbabago yung ating training design. Kasi nung araw, ang ating training design is dire-diretso yan yung ating 3-month program na everyday yung ating classes ay magtatapos yan hanggang sa 3rd month, and then ito ay para makumpleto or para ang lahat ng pumasa o nagtapos sa program na ito ay pwede na mai-recommend sa Department of Health para sa kaukulang licensure examinations. Ngayon, dahil sa lumabas na circular na ito, actually 2021 pa ito nilagdaan, pero ngayon na nila i-implement na hindi necessarily license, no, yung hahanapin ng business bureau natin ng inyong mga cities, ng inyong municipalities, hindi po necessarily LMT, kundi sila ay mayroon pong patunay na certified either ng DOH o ng TESDA. So sa madalit sabi, kailangan lamang na may mag-produce, no, yung estudyante kailangan or yung therapist or mga therapist na isang spa ay kailangan mag-produce lang ng proof na sila ay nakapag-training. So yun nga, tulad sinabi natin, either DOH or TESDA. Ngayon, para ma-accommodate natin yung pagbabago na ito, ang training program ng AUSA ay hahatiin natin sa dalawa. Una sa lahat ay magkakaroon tayo ng basic training at magkaroon din tayo ng second level ng training, which is yung training for LMT. Ibig sabihin po noon, para makompleto yung basic training program natin ay yun, susundin natin yung 60-hour training requirement ng kagawaran ng pangkalusugan na kumukover sa mga subjects like fundamentals of massage therapy. Andito yung pag-uusapan yung massage practice, and then the anatomy, physiology, microbiology and pathology, and the massage application. So pasok po doon yung 60-hour training program natin. Kanya lang katulad ng sinasabi natin, para ma-accommodate natin yung mga nagnanais lamang magkaroon ng kanilang certificate of training. Kaya ang gagawin na po natin ngayon ay medyo hindi natin hihigpitan yung ating pong programa na ito at magbababa tayo ng tuition. Mula sa 9,900 tuition natin, ito ay magiging 4,950. Ulitin ko, mula sa 9,900 na standard tuition fee natin, no, para sa training, para sa pagsasanay for LMT, amang ito na ay magiging merely certificate of training na ipuproduce natin. Ito ngayon ibababa natin ng 4,950. So ibig sabihin nun, pag na-complete na natin yung training na yan, ang AUSA
bilang isang accredited training institution ng DOH ay maglalabas ng certificate bilang patunay na kayo o ang estudyante ay nakapagtapos ng programa na ito at sila ay certified, no? Certified sila na nagmamasahe. Okay, so yun po yung unang level, no? Ang pangalawa ay magkakaroon tayo ng panibagong set of program na ito'y tatawagin natin na advanced, no? Advanced CMT or coursework on massage therapy. Yung kanina, basic coursework on massage therapy or basic CMT program. Okay. Ano ang ipapaloob natin sa basic o sa advanced CMT program natin na aabot ng more or less mga 25 hours, no? Ang mga program o ang mga soft topics, no, ang mga soft topics na pag-usapan dito ay ang mga sumusunod, no? Number 1, how to open a spa business. That's going to be 1 hour. And then the legal requirements in operating a spa or massage establishment. And then handling difficult clients, service excellence, effective communication, and so on and so forth. Titingnan natin kung ano pa yung maging preference ng ating po mga mag-aaral. And then ipapasok natin yung advanced training and review na napag-usapan doon sa basic, pero ito medyo advanced na siya. Ibig sabihin nun, ito yung paghahanda para sa DOH. Subalit ang mga topic ay pareho, no? Yung fundamentals of massage therapy, yung massage practice, anatomy and physiology, microbiology and pathology, massage application, na magkakaroon ng sunod-sunod na mock tests, magkakaroon ng review, at ito ay aabot ng hindi bababa ng mga 10 oras. Okay? So, yun yung maging focus ng advanced training program na ito, at ito ay nakatuon doon sa licensure examinations. Okay? And then of course, ang maging tuition na ito ay pinag-aaralan pa ng AUSA. Ibig sabihin po noon, before ang isang mag-aaral ay maging qualified na kumuha ng advanced CMT program o na advanced CMT course, kailangan niya munang dumaan ng basic. Okay? Pag naipasa yung basic, saka sa papasok doon sa advanced program, at pagka naipasa niya yung program na yon, saka lang i-recommend ng AUSA doon sa DOH for the written and oral practical examination na ibibigay ng DOH, at eventually pag naipasa ito, ang DOH na magbibigay ng kaukulang lisensya. Okay. So yun po ang maging pagbabago. Kaya ang iba sa inyo ay nakapagsimula na magkaroon ng kanilang full payment, na-avail nila yung 30%. Dahil lang po sa hindi natin maiwasan na pagbabago na ito, ang gagawin na lang po natin, pag-uusapan na lang namin kung sino man yung mga nauna na sa inyo nakapag-payment, nakapag-avail ng ay pag-usapan natin kung paano either ibalik natin yung iyong binayad and then sakupin na lang muna natin yung basic program, or i-hold nyo muna yung binayad ninyo and then until such time na finalize natin yung ating advanced training program, then saka na lang natin pag-usapan kung kinakailangan mag-reimburse or gamitin na lang para sa para makumpleto yung training program, at eventually kayo ay ma-recommend para kumuha ng DOH oral and practical examinations. So yun po yung aking mahalagang announcement. Kaya ulitin ko po, para po sa atin na nakapag-enroll at kayo ay decided na magpatuloy sa program, inaasahan ko na within the next few days magsisettle na po kayo ng inyo pong 1,600 na enrollment fee. At dito po covered po yung, dahil under the new scheme, covered po dito yung training manual, at covered na rin po yung pagpapadala po ng manual sa inyong tahanan. So hindi na tayo unlike nung nakalipas, separate po ang ating singilan pagdating po sa LBC. Pero dito po ngayon, sakop na po natin yung pagpapadala sa inyo ng training manual, yung manual itself, at yung pagpapadala sa inyo ng training manual. And then magpapatuloy pa rin po para sa iba na nagnanais magkaroon ng monthly doon sa tuition natin, na banggit natin kanina, ang tuition na natin
for the basic program is 4,950. Pwede pa rin po ninyo ma-avail yung para sa iba sa atin yung monthly, no? So ihatiin na lang po yung 4,950 into 3 months, no? So yun po yung babayaran natin monthly, but essentially kailangan po para kayo ay maituring na officially enrolled sa AUSA, isettle nyo na po yung inyong enrollment fee. At yun, i-backread nyo na lang po kung paano kayo magpapadala ng payment. Meron na akong previous announcement on that, no? Paano is either you can send it to the bank or through GCash, no? So yun po yung aking paalaala sa lahat. At kung mayroon pa kayo ibang concern, please let me know. Message niyo po ako, like what I've been always saying. Mas maigi kung direkta kayo mag-PPM sa akin para masagot ko agad-agad yung inyong katanungan. Kung ang concern ay kung concern niyo ay kinakailangan ng immediate attention coming from the institution. So PM nyo lang ako direkta para mas mabilis natin mabigyan ng action. So yun lang po, maraming salamat at harinawa. And by the way po, ang ating pong tentative schedule ng training po natin ay magsisimula, yung ating online. Ito yung magsisimula ngayong July 8. No, tentative po yun kasi depende po yan kasi sa kasalukuyan ay busy po tayo, naghanda po tayo para po sa ating pong examination na one of the areas sa buong Pilipinas na gaganapin ang DOH Massage Licensure Examinations would be sa General Santos City. No, ito yung sa buong Region 12. No, even Davao I think will be coming over para dito kumuha ng licensure examination at ito'y gaganapin ngayong darating po na June 24 hanggang June 28. So 1 whole week po yan, no? Pagkatapos ng written ay susunod na po agad yung oral practical examination. So lahat ng pumasa ng written ay maging qualified para kumuha ng oral practical examination. So that explains medyo busy po tayo para sa mga sa mga nakalipas na mga araw bilang tayo po tumutulong din po sa DOH Region 12 pertaining po sa paghanda ng darating po na examinations. Now, gusto ko lang po i-announce po sa iba kasi I think some of you might have read already. Meron tayong post na in-announce na for Manila, take note, for Manila, Davao and Jensan ay posible po na magkakaroon ng face-to-face. No? Pero tuloy po yung online. Kaya lang po kung sakaling interested po kayo na umattend ng ating face-to-face in the areas like Manila, Davao and Jensan, please coordinate with me. Tingnan po natin kung paano namin kayo ma-accommodate. Ang aking minimum requirement lang po ay 10 participants no, per area. Yun yung ating gagawin po because some are asking for the face-to-face, so gagawin po natin po yan. Pero tuloy pa rin po yung kung sakasakali naman po yung iba sa atin ay hindi keen na maka-attend ng ating pong face-to-face, pwede pa rin po tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating online. Kanya lang po, mayroon din po tayong mga pagkakataon na magkaroon po tayo ng iilang araw for the face-to-face kung kakayanin po ng ating schedule para mapag-usapan natin yung oral and practical examination aspect ng inyong pagsasanay. So but again, katulad sinasabi natin, ito ay para na doon sa nag-qualify at maaari na pong kumuha ng ating pong advanced CMP program. Okay? For the meantime, ay focus lang po tayo dito sa ating basic training program, basic CMT natin at tulad sinasabi natin that it could take 3 months to finish. Okay? So yan lang po. Kung mayroon po, ulitin ko, kung mayroon po kayo additional concern, you let me know. Message po ako and then ako yung nagpapasalamat para dun sa mga una-una na nag-settle na, nag-avail na ng kanilang 30% discount. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala at maraming salamat din at pero ayan po, pag-usapan natin, we will just discuss the other details later on kung paano natin ayusin at lansay na yan, lalo't higit na kayo ay interested na magpatuloy, no? Hindi lamang po sa basic training program but you advance later on, pupunta kayo dun sa advanced training program natin pertaining dun sa license examination ng kagawaran ng pangkalusugan. So yun lamang po for the meantime. God bless and see you next time.